tatanggalin po yung sticker. Sabi ko, wag. Merong warranty pa yan. Alam niyo po, sabi nung nagtatagal sticker, ha? Ano warranty? 2007 pa to ha? Sabi niya, oo nga, pachichik ko lang. 2007 pa ba? Sabi ko, hindi, pachichik ko lang, hindi ko sa'yo binili yan. Kala niya sa amin binili. Mapadali pong storya, sabi niya, ganun ba? Balik mo yan. Kasi yung manufacture date niyan is 2007 pa. Binenta sa'yo ng 2009. 2 years lang ang warranty. Mapadali pong storya. Ito po, pagkagaling doon, dinala ho namin. Parating pa lang kami, sabi nung mayan, papalitan. Sabi ko nung nag-test. Hindi na kami nakipag-argue, sinabi na lang namin yung binigay sa amin ni Brother Ike Luma. Pinalitan po. Alam po, nakita ko doon na ahead ng Panginoon. Pwede hong mag-expire yun, ano po, ng after 2011, February. Pero alam niyo po, alam ng Panginoon, minsan nadadaya tayo. Nadaya ho tayo, hindi namin alam, hindi kami marunong tumingin naman kasi coded ho eh. Alam lang ho nung natitindi. So alam niyo po, nakita ko lang mo doon, minsan nadadaya ka. Tumagal po ng 1 taon kalahati, biruin niyo po yun, na-enjoy ko yun. Alam niyo po, alam ng Panginoon yun, na-seas ahead. Kaya nitong, siguro nitong June, nasira po, para, sige, gusto kong palitan yan. Pinalitan ho ng bagong battery, na pwede pa tumagal ng another 2 years. So kanino yung favor nasa atin po? Amen? Alam po ng Panginoon, maraming bagay na nangyayari sa buhay natin, hindi nyo alam ang nangyayari. Alam po ng Panginoon. Yun ang isa nakita ko doon. Binibindigay tayo ni Lord na hindi ka na yung... Kaya, hindi na, pagdating ko doon, hindi na ako nakapag-away. Sabi na, yung luma ka lang binibigay sa amin. Binubulangan na lang mo namin. At pinalitan po nila. At ngayon po itong natakbo sa sasakyan. Pag-pray niyo po na mag-provide pa si Lord sa maraming needs sa sasakyan. Pero ito maganda, mag-provide po si Lord. Yun po yung Diyos natin, palapakin natin ang ating Diyos. Marami pa ako nakapatutuko sa inyo sabihin na merong nagpo-provide ng tatay natin. Marami nang napruweba na ho ng inyong lingkod dyan. At ang marami sa atin, kung paano yung oras na may pangangailangan ka, dumarating ang Panginoon. Isang bagay lang, meron akong kausap. May isang anak dito, sabi niya sa nanay niya, Mami, Sabado ko niya sinabi yun, Mami, gusto kong kumain ng spaghetti ng Jollibee. Sabi niya, sige anak. Sabi gano'n, alam niyo po nung kinalingguhan, ang handa sa church, spaghetti ng Jollibee. Brother Ben, napakababaw mo naman. Malaking bagay mo yun sa kanya. Tuwa-tuwa mo siya. Jollibee kinakain niya. Kahapon na gusto niya yun. Alam po ba yung Jollibee yun ay pinlano na nung magpapakain sa atin, nagpakain, Jollibee mo pagkain namin ng linggo. Nung last, pinlano na ho ito. Ilang buwan ang mahigit? 1 month before. Alam niya na merong magdidesign ng Jollibee ng Sabado. Kakain siya ng linggo. 1 month before. Kapatid, maliit na bagay yun. Lalo na sa malaking bagay. Kasi may loving father ka. At may providing father ka. Palapakan natin ang Diyos. Hindi po palakpikin. Palapakan. Matthew 6:31 and 32. Ito sabi, do not worry about having enough food and drink and clothing. Sino pagtitingin sa tubig lang naman. Para sa piso. Sa bank account. Sa damit. Ang dami. Do not worry about having enough food or drink or clothing. Why? Be like pagans who are so deeply concerned about these things. Mga pagano raw, ay walang Diyos. When we talk about pagans, walang Diyos. Wala po ba kayong Diyos? Meron. Your Heavenly Father already knows all your needs. Already. Alam na ni Lord ang needs natin. Look! 12:30 and 31. These things dominate the thoughts of most people. Sabi mo, hindi ako to. Ano yung mga things na yun? Yun po yung food, drink, and clothing. Basic needs, food of necessity. Pero ito po nakafocus. Sabi dito, but your Father already knows your needs. Verse 31, He will give you all you need from what? Day to day if you make the kingdom of God your primary concern. Another version of seek first His kingdom and His righteousness. Not your righteousness, but His righteousness. And all these things shall be added unto you. Luke 11:13, ito rin po sabi, if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more, how much more will your Heavenly Father, hindi po our Heavenly Father, your Heavenly Father,
give the Holy Spirit to those who ask Him. The best gift is the Holy Spirit. Ano kayo mga lesser gifts pa na gusto mong bigay sa atin ng Lord? Kung ikaw araw, anak mo, hingi ng tinapay, hindi mo bibigyan. Nakasama po yung sa verse yan. Hindi mo bibigay ito ng alakdan. Hingi ng inumin, hindi mo bibigyan ng lason. Tayo po sa anak natin, higit pa daw yung ama natin nasa langit. Palakpakan po natin ang ating Lord. Luke 12:32. So don't be afraid, little flock, for it gives your Father great happiness to give you the kingdom. Ano pong attitude ni Lord pag magbibigay sa kanyang mga anak? Great happiness. Alam niyo po ba tuwan-tuwa si Lord na i-bless ka? Amen. Ulitin ko. Si Lord, tuwan-tuwa na i-bless po ang kanyang mga anak. Amen. Ang Lord po, hindi po natutuwa sa nangyayari sa atin hindi maganda. Gusto niya po maging maayos ang buhay natin. Pero may mga nangyayari po hindi maganda. Minsan may tinuturo tayo, may naayos siya sa atin. Pero alam niyo po, gusto kanyang pagpalain. Nagbabasa ho uli kami sa Jeremiah. Napag-usapan namin mag-asawa, alam mo yung Diyos, talagang ang priority niya, i-bless ang kanyang mga anak. May tinuturuan siya mga anak, syempre, para tama, pero ang Diyos pagkatapos nun, ayaw niya naman gawin yun, masakit sa kanya. Pero kailangan gawin para matuto, ngunit ang pinakagusto niya, ibigay yung pangangailangan natin. May pangangailangan po ba tayo ngayon? Yes! It is our Father's great happiness to give it to you. Yung kingdom of heaven, binigay niya sa iyo. A kingdom life, a good life, binigay niya sa iyo. Ano pa yung pangangailangan mo? Tagalog, huwag kayong mga takot. Basa. Huwag kayong mga takot, munting kawan. Sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo ibigay ang kaharian. Tagalog po, gustong-gusto ka ni Lord na makareceive ng blessing. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord. Patayin ka na, hindi ba? Gusto ni Lord, i-bless ka. Palakpakan po natin ng Lord. Amen. Matthew 6:6. But when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to what? To our Father. Sabi nito, to your Father, secretly. Then your Father, who knows all secrets, will reward. Lahat ng ginagawa mo, secret man yan, alam ni Lord. Be-bless niya, i-reward niya. Kung mali, siyempre, correct niya, itatama ka niya. Kailangan yun. Pag mali, tinatama. Pag tama, hindi na kailangan itama. Amen? Binire-reward ang palalo. Praise God. Next. Bakit po ganito na we have a loving and providing Father? Kasi po perfect siya. Mga anak, parang ang tatay sa mundong ito hindi perfect. Amen? Totoo po yan, mga tatay. Hindi tayo perfect eh. Pero may ama tayo nasa langit na perfect. Kaya kailangan natin amang mga sala dito na imitate ang Father natin sa langit. At lahat naman tayo. Pero sabi ng Lord Jesus Christ, perfect ang tatay natin sa langit. Matthew 5:40. But you are to be perfect. Sabi Lord Jesus Christ, declaration, even as your Father in heaven is perfect. Perfect means complete. Complete in work, in growth, in mentality, and moral character. Yung po ibig sabihin ng word na perfect dito. Yun ang Diyos natin. Complete siya sa moral character. Loving and compassionate ang Diyos natin. In His work, yeah, we have a perfect God that can work in your life perfectly. Amen? He who began a good work in you will perfect it. Sabi po ng Bible. So, eto po, alam niyo po nalungkot ako nung nagsasearch ako sa internet about, tinay ko sa Google, Perfect Father. At marami po ako nakitang website. Isa po ito sa nakita kong website. Hindi ko na yung picture, yung picture. Nakapunta na ako din sa OLX, OBC.com. Alam niyo po ang request ng babae? Wanted, perfect father for my baby. Nagkakalookan mo siya. Hindi ko po pinakita yung mukha kasi kitang-kita po. Dinistort ko po. Nakakalungkot po. Marami po naghahanap ng perfect father. At alam niyo po, nung binasa, marami po akong mga comment dyan, nabastos pa siya ng iba, pinagtanggol siya ng iba. Alam po, umepal po ang konti. Sabi ko sa kanya, you don't need a perfect father for your child or your baby. Just be a perfect mother to her. And you have a perfect father in heaven. Yun po lagay ko, God bless you. So, yun lang po sinabi ko, marami po talaga naghahanap ng perfect father. Gusto niyo makatagpo? Kung wala kayong tatay sa mundong ito,
Amen? Wala ka nang